Brainwashing, yan ang i-discuss natin ngayon. So magda-dive deep tayo dyan. Dalawa kasi ang brainwashing, yan yung external. At yung isa naman is self-mastery. Ibig sabihin, i-brainwash mo ang sarili mo para hindi ka ma-impluwensya ng external. So, di ba previously, sa old version mo, ang kumokontrol sa'yo ay external brainwashing. Sa new version is hindi ka kinokontrol ng external. Ikaw ang may desisyon. So meaning, ikaw nagbe-brainwash sa sarili mo. So yun ang pagkakaiba. Actually, pwede na nga natin tapusin to eh. Pero yun nga, i-discuss nga natin to. External brainwashing at self-brainwashing, self-control o self-mastery. Ako nakaisip niyan, di ba? Yung self-brainwashing. Ano ang external brainwashing? Ang external brainwashing ay tumutukoy sa mga impluensyang nanggagaling sa labas ng isang tao na humuhubog sa kanyang paniniwala, pag-uugali at pagtingin sa mundo. Kasama na rin dito yung pagtingin sa sarili. Kasi nga na-impluensya just externally, di ba? So hindi niya sinama dito. Hindi ito laging masama or sapilitang brainwashing gaya ng nakikita sa pelikula. Kadalasan ito ay nangyayari sa araw-araw sa pamamagitan ng kultura, media, edukasyon, relihiyon, pamilya at social groups. So hindi niya rin sinabi na nangyayari ito through repetition. So ibig sabihin, dahil nga tinanggap siya ng karamihan, dahil ikaw, napapansin mo, tinanggap siya, yun yung tingin mong totoo. Hindi mo na di-distinguish kung may fact nga ba talaga or may sense or may kahulugan talaga yung pinapaniwalaan ng majority ng mga tao. Kasi pinasa nga lang sa kanila yan eh. So, hindi finactualize ng mga tao yan, majority ng mga tao, tinanggap na lang talaga nila yan. Kasi nga, nagiging norm siya eh, dahil paulit-ulit nga naririnig, naobserbahan, nakikita, at isinasabuhay. Take note, consistency, repetition ng brainwashing. Hindi ka naman mabibrainwash ng isa niyan, isang beses. At ang malupit pa dito sa external brainwashing, medyo rigid siya. As in yung parang, pagka hindi mo to ginawa, paparusahan ka, may shaming, may judgment, or yung mga ganyan, di ba? Mga uri ng external brainwashing sa lipunan, social media conditioning, ang paulit-ulit na content ay nakakaapekto sa paniniwala at emosyon. Ang algorithms ay nagpapakita ng content na katulad ng dati mong pinanood o pinaniniwalaan. Maaari itong lumikha ng echo chamber kung saan iisang pananaw lamang ang nakikita. Yan nga yun, di ba? Kasi nga yung algorithm, nakapattern yan sa'yo. Pero ang deep talaga niyan, meron tayong mga microchip sa katawan natin, which is ibang topic na yan, na nakukuha natin sa pagkain, tubig, tsaka hangin, na nakakonekta sa electronic devices at internet. Kaya napapansin mo kung ano yung lagi mong pinapanood, lumalabas siya sa feed. Kasi yun, ang galing yun sa brain mo. Nakapattern talaga sa'yo. Kaya no, tingnan mo, social media, ang paulit-ulit na content. Kaya nga, dapat, kung i-brainwash mo naman din yung sarili mo, ay, di ba, nabe-brainwash ka externally. Kung gusto mo naman din talaga ma-brainwash, ikaw na pumili, di ba? Mamili ka ng content na talagang tingin mo makakabuti sa'yo. At alisin mo na yung mga walang pakinabang. Advertising at consumerism, ang mga patalastas at nag-uugnay ng produktos sa kaligayahan, tagumpay, kagandahan o katayuan sa buhay, unti-unting nahuhubog ang mga kagustuhan ng mga tao. Yan nga yun, di ba? Kasi sa lipunan natin, medyo fixed talaga yung structure na para ka sumaya or successful is kailangan ganito yung gawin mo. Mag-aral ka, fix. Magtrabaho ka, na specific trabaho, ibig sabihin yung mga nilagay nila sa eskwelahan, fix. Sa lipunan naman, relihiyon, tapos marriage, mag-asawa ka, magpamilya at anak, fix. At mamatay ka. So, di ba, fix talaga yung structure. Yan talaga yung brainwashing, di ba? So, cultural programming, mga paniniwalang gaya ng kailangan mayaman para maging masaya. Ito lang ang tamang landas sa buhay. Yan nga yung sinasabi natin, di ba? Sa quantum manifestation,
Ang reality talaga is nakabase sa desisyon mo ngayon. So, pwede mo siyang baguhin. Sa ano kasi, structure ng lipunan, fix talaga yung ano, yung reality. Ito lang yung tama mong gawin, sundin mo to, no matter what. Kapag hindi, may punishment. Yun, di ba? Or yung structure, di ba, ano ba structure ng lipunan? Mag-aral ka, magtrabaho, mag-asawa, magpamilya at anak, mamatay. Di ba yun yung brain, yun yung structure, di ba? So, any of the, kahit ilan dyan sa 4 or 5 na nabanggit ko, hindi mo nasunod, ma-judge ka na niyan at mahihirapan kang makapag-function sa lipunan. Kahit nga ako single ako, di ba? Kuwari, nasa 40 na ako ngayon, medyo mahirap makapag-function kapag single ka. Tapos sabay, syempre, di ba, may exclusion na nangyayari, lalo na sa kapag nagtatrabaho ka. Mararanasan nyo yan, makaka-relate yan yung mga ganitong edad or 30 na babae at lalaki. May exclusion na nangyayari. Tsaka may age discrimination din, hindi nyo rin alam yun. May gender discrimination din, di ba? So, cultural programming. Mga paniniwalang gaya ng kailangan mayaman para maging masaya, ito lang ang tamang landas ng buhay, ganito dapat ang lalaki o babae. Madalas natatanggap ang mga ito ng hindi sinusuri. Yun nga, 'di ba? Kasi fix nga siya. Pero pupunta tayo mamaya sa self-programming. Mamaya na lang yung sasabihin ko. Family programming, mga paniniwala na namamana mula sa pamilya, takot sa pera. O yan yun, yung family background, lalo na pag nasa scarcity mindset yung mga kasama mo sa bahay, yung pamilya mo, is laging yung parang hoarder, meron pa nga yung parang, ay wag na tayo bumili ng laruan kasi mahal, yung mga ganyan. Oy, wag yan, puro mahal, yung mga ganyan. So, na-adapt mo siya. So, parang ginagawa mo, dinideprive mo yung sarili mo, di ba? Programming yan eh. Takot sa pagkabigo, mababa tingin sa sarili. Oh, yan. Namamana din yan eh. Actually, pasa-pasa yan eh. Kasi di ba nag-uumpisang brainwashing sa family talaga? Kasi yan yung una mo talagang nakakasalamuha bago ka mag-aral ng 6 years old. 6 years old ka mag-i-start, di ba? Second programming yung eskwelahan. Tapos sunod, trabaho. Kasi sa trabaho may grupo-grupo yan. Or kahit mag-business ka, di ba? O kaya naman positibong pananaw sa buhay. Pero depende pa rin yan sa family mo kung supportive talaga yung family mo. Hindi naman lahat talaga ng pamilya ay negatibo. Meron din talaga na supportive na family members. Educational conditioning, ang paaralan ay nagtuturo ng kaalaman, ngunit maaari ring magtanim ng partikular na pananaw tungkol sa tagumpay, autoridad, at competition. Kasi sa eskwelahan kasi, ang pinopromote nila dito is yung parang yung mga naka-uniforme or naka-board license ka, yung mga ganyan, magiging professional ka lang daw or successful kapag parang status Yung eskwelahan kasi seeking ng status, di ba? Parang magiging successful kapag doktor ka, lawyer, teacher, police, or yung may mga board exam or yung mga naka-uniforme. Yun yung parang pinopromote na itong edukasyon di ba? Meron namang ibang side naman ng edukasyon kagaya ng TESDA. Another part din yun, which is vocational skills naman yun. Or skills, di ba? Yung carpentry, hairdressing, mga ganun. Actually, nagganon din ako. Hairdressing yung inano ko. May mga materyales ako na panggupit dito. Nag-TESDA din ako dati. Political at ideological influence, mga mensahe mula sa politika, organisasyon at grupo, maaring makaapekto sa pananaw tungkol sa lipunan at pagkakailanlan. So isa pa to, di ba sa balita, lagi ka manonood ng news, mga politiko. Ewan ko ba, bakit may mga tao pa nanonood ng mga ganito? As in, magiging emotional ka pa dahil lang sa corruption or kung ano pa. Wala ka namang gagawa dyan kahit pa mag-corrupt sila. Wala namang pakialam yung gobyerno sa buhay mo, di ba? Ginagawa lang nila yung pangkalahatan lang talaga.
Kaya minsan matatawa ka sa mga tao, although hindi mo sila ma-judge kasi nga ignorance is suffering, di ba? Pero yun nga, di ba, dahil nga sa sobrang brainwash nila, nanonood sila ng mga balita, yung mga ganyan, tapos naubos na yung oras nila dun. Imbis na magreklamo sila sa gobyerno na ganito, kurap, dapat ikulong sila yung mga ganyan. Imbis na sinasayang nila yung oras nila dyan, is ibigay na lang sa sarili, mag-focus sa ikakabuti, may napapala pa sila, di ba? So ito, papasok din yung self-brainwashing. Ako nakaisip na ito, pinid ko kay ChatGPT. Kasi nga, di ba, yun yung old version eh. Bali, tinatangay ka na lang ng lipunan, ng mga kasamahan mo, ng family members mo, ng religion mo, kultura mo. As in, yung parang in-trance ka, in short, utu-utu ka, yun lang yun, di ba? Parang dahil nga ginagawa ng iba, wala kang kakayahan na humindi, 'di ba? Kasi nga may exclude ka sa group. Alam mo naman tayo, 'di ba, social creature tayo, tayong mga tao. Similar tayo sa hayop din, 'di ba? Yung mga hayop para makasurvive. Nasa lipunan ka, medyo hindi mo na kailangan ng ng mga kasama ring gaano eh. Kasi online na ngayon eh. Tsaka pwede ka nang tumayo mag-isa na mag-isip ka ng mga tingin mo na makakabuti sa'yo at the same time pepera ka, di ba? Hindi na kagaya ng old structure na ito lang yung fix. Kailangan mag-aral ka, makapagtapos ka ng degree, yung mga ganon. Ngayon, hindi na yan labanan ngayon eh. Ang dami na nga naging introvert dahil sa online eh. Online opportunity. Tsaka mas malaki pa yung pinepera nila eh, kumpara sa mga professional talaga eh. Actually, mga doktor nga rin, tsaka mga nurses, gumagawa na ng content kasi nga, nakita nila na mas malaki kumita talaga online. O ito, self-brainwashing, self-control o self-programming. Kung external brainwashing ay mula sa labas, ang self-brainwashing ay sinasadyang paghubog ng sariling isip. So ito talaga yon yung desisyon. Pero paulit-ulit ko sinasabi sa'yo, ang desisyon talaga is manggagaling sa kalooban mo. Kasi kapag hindi mo na-realize na na-brainwash ka palang externally or utu-utu ka pala, well, hindi mo mabibrainwash yung sarili mo para magkaroon ka ng self-control, di ba? Parang yung binanggit ko nung mga last podcast, kung hindi mo na-realize yung mga kamalian mo, is walang magbabago. Hindi ka pwedeng mag-jump sa new version mo. Kasi sa new version, papalitan mo yung mga hindi makakabuti sa'yo. Which is nanggaling sa external. Ibig sabihin utu-utu ka, 'di ba? Yung kumokontrol sa iyo which is external. Ngayon naman, ikaw ang magbe-brainwash sa sarili mo. Kaya nga, ang focus niyan, self-mastery. Pagfo-focus sa sarili at pagmamahal sa sarili, pareho lang yan. Tsaka self-mastery, pareho lang din yan. At pag-focus kay God, pareho lang din yan. Kumonekta ka kay God, pareho lang din yan. Iisa lang din yan lahat. Self-love, iisa lang din yan. So ito, mas neutral na tawag dito, ang self-programming, self-conditioning, self-mastery, tamo sabi sa iyo, iisa lang yan cognitive restructuring. Ito ang proseso ng pagpili kung anong mga idea, paniniwala, at ugali ang nais mong palakasin sa iyong sarili. Again, babagsak to sa shiner ko. Pwede mong paniwalaan lahat ng gusto mong paniwalaan, pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin, pero hindi lahat makakabuti. Again, ang papaniwalaan mo lang talaga at kikilusan yung tingin mo makakabuti, which is subjective. Kaya nga ang formula, mahalin mo yung sarili mo para matanggap mo yung good side at bad side mo. Kasi yung bad side, magiging good side yan. Diba? Confidence, arrogant yan, diba? Sa lipunan, mayabang. Napansin mo yung mga yumayaman na influencer, confident sila, diba? Kasabihan ka, mayabang. Well, positive nga yun nga yung nagpayaman sa kanila, yung confident Number one yan sa bukod sa habits talaga ang pinaka number one. Pero yung confidence, pangalawa yan, di ba? Na magpapayaman sa'yo. Kasi kung wala kang confidence, well, interconnected tayo. Bukod sa habits mo, kailangan mo ng confidence. Kasi, para ka magkapera,
May kihalubilo ka talaga sa tao, di ba? Tsaka kailangan mo rin sila. Magbibigay ka ng value. Paano nangyayari ang self-brainwashing? Repetition. Kung kita mo na, paulit-ulit na pag-isip at pagsasabi ng isang ideya. Hindi lang naman pag-iisip eh. Yung sinabi ko sa inyo, isipin mo lang yung makakabuti sa'yo. Actually, hindi mo na rin siya iisipin parate eh. Kasi isipin mo lang, tingin ko makakabuti to sa'yo. Di kikilusan ko, di ba? Napakasimple. Eh yung iba nag-a-affirm pa. Thank you, thank you. Wala masama dun, pero parang alam mo siya, parang nagiging fake, di ba? Tsaka parang ginagawa mong, utu-utu yung sarili mo. Di ba? Wala namang masama doon, pero pwede mo naman siyang gawin, di ba? Tingin ko makakabuti to. Well, imbis na magaganyan ka, ang dami mo pang isipin dyan, wala mangyayari kung puro isip lang. Kilusan mo na lang agad, di ba? Kaya kong matuto. Responsable ako sa aking mga desisyon. Kapag paulit-ulit itong iniisip at sinasabayan ng aksyon, sinasabayan ng aksyon, mas nagiging bahagi ito ng pagkatao. Diyan napapasok yung standards talaga eh. Kasi pag minahal mo yung sarili mo, unang-una mangyayari niyan, magkakaroon ka talaga ng high standards eh. Kasi kung paano mo tinitingnan yung sarili mo, lalabas yan sa pananalita mo, kilos mo, action mo, tsaka sa emosyon mo. Diba? Tsaka yung mga bibigyan mo ng atensyon. Siyempre, kung mataas standard mo, bibigyan mo ng atensyon, yung nire-reflect back yung relasyon mo sa sarili mo, diba? Kung hindi mo nakikitaan yan na reflection mo, well, walang atensyon, diba? Dapat nga maging madamot kayo sa atensyon kasi buhay mo yan eh. Ang dami talagang distraction sa buhay. Sa Sokmed pa lang, ang dami na eh. Tapos sabay external pa, di ba? Lalo na kung nakikitira ka or nagfa-flat ka, wala ka sariling spot mo. Nako, medyo pahirapan pa yan, di ba? Visualization, paglalarawan sa isip ng gustong maging version ng sarili. Nakakatulong din naman to kasi nga, di ba, lahat naman talaga nang galing sa imagination. So, syempre, ini-imagine mo na yung yung ideal na lifestyle or sarili mo na buhay, ganun. Ni-imagine mo na siya. So parang tinutulak ka na nun papunta dun sa version na yon, di ba? Kaya nga may law of assumption eh. Dahil dun sa ganun, sa imagination, ginagawa mo na siya ngayon. Nabibigyan ka ng driving force. So babagsak pa rin siya sa self-fulfilling prophecy. Kasi yung imagination, parang yun yung prophecy. Sino magfulfill niyan? Di ba yung self mo? Kaya nga self-fulfilling prophecy. Prophecy is imagination, di ba? Naisip mo na ito yung mangyayari sa akin sa future. Dahil yan yung lagi mo iniisip. Well, obviously, hindi mo ma-fake yan kasi ipopull ka nung ini-imagine mo. Kikilos ka talaga ng kikilos, di ba? Magiging in alignment ka talagang self-fulfilling prophecy na nangyayari. Kaya manifestation, hindi mo na rin mag-imagine ka pero hindi mo na kailangan masyadong isipin yan. Gawin mo na ngayon kasi pwede ka naman maging ngayon na version na yun, di ba? Hindi yung future na yun. Ngayon mo na gawin dahil pwede mo na siya gawin ngayon. Disiplinadong tao, malusog ng katawan, mahusay na leader, environment design, pagbabago ng kapaligiran upang suportahan ng bagong ugali. Yan yun, di ba? Medyo pahirapan to, lalo na kung wala kang pangrenta na mamahalin na solo ka. Kaya nga binabayaran sa mga bahay na peaceful or yung mga restaurant na peaceful or yung mga lugar na kaya nga di ba sa private jet, may private jet pa nga iba artista eh. Tapos sa mga PAL Airlines naman, mahal din yung mga may economy, business class, di ba yung mga ganon? Kasi yung binabayaran doon, yung peace, di ba? Mahal talaga bayad sa peace, marami ka isasakripisyo, yung mga taong hindi makakabuti sa'yo. Magiging minimalist ka na rin yan, magbabawas ka ng mga gamit mo. Kasi dagdag alalahanin yung mga gamit sa totoo lang eh. Tsaka yung
tsaka yung mga tao na nasa paligid mo na hindi supportive, mahirap din yan kapag short yung budget mo kasi hindi naman ganun kabilis umalis, di ba? So, kailangan mo talagang i-force yung sarili mo makaalis dyan sa environment na ganyan. Kaya yung mga yumayaman umalis sa hood, di ba? Kasi nga, hindi na sila naaangkop dun sa version na yon. Pang old version yung hood eh. So, sa new version, nandun ka na sa peaceful place, di ba? Which is, nabibigyan ka ng kapayapaan, mas na-express mo yung creativity mo. Kasi nga, peaceful, di ba? Parang ito, gagawa ko ng video. May mga maiingay sa paligid, di ba? Although, sinanay ko lang naman sarili ko na makagawa kahit may maingay. May kumakaul na aso, di ba? Kasi hindi mo rin talaga maiiwasan yan, yung mga ganyan distraction. Kaya nga self-mastery. Minsan nga, sinasadya ako gumawa ng video na ganito, 30 minutes sa mall. Kahit may nagkwekwentuhan sa tabi ko eh. Para kahit saan ka magpunta, di ba, tuloy-tuloy, kaya mong gawin. Lahat ng gusto mo, hindi ka nakokontrol ng environment. Halimbawa, pagbabawas ng distractions, yun nga eh, SOCMED din, di ba? I-cut nyo na lahat ng mga walang kwenta. Actually, ka na manood ng mga nasa SOCMED, pati yung mga ibang buhay ng tao. Basta gawin mo na lang, yung tingin mo na may mga sinishare na wisdom na makakabuti sa'yo. Pagpili at mahalaga i-apply mo para hindi entertainment labas. Pagpili ng positibong impluensya, pagbabasa ng pakinabang na materyales. Binabasa ko ngayon, Think and Grow Rich eh. Marami rin naman ako natututunan kahit maraming kwento, di ba? Pero yung iba, hindi rin ako sang-ayon sa iba. Kasi nga, subjective reality, di ba? Hindi porket ano nila. Pero sa book ko, sang-ayon ako lahat. Siyempre, malamang ako gumawa nun, di ba? Tsaka ako nag-feed nun eh. Identity shifting, sa halip na gusto kong maging disiplinado, iniisip ako ay disiplinadong tao. Actually, hindi mo na maiisip yung disiplina eh. Magkakaroon ka kasi ng structure or system. Bawas na siya sa isip mo eh. Ganito, sa new version mo, maglagay ka ng routine mo. Isulat mo lang dyan. As in, bawas na siya talaga sa iniisip mo. Gagawin mo na lang siya ng paulit-ulit hanggang malagutan ka ng hininga, di ba? Or kung may gusto kang baguhin kalagitnaan, nasa sayo na yan, di ba? Paulit-ulit lang. Actually, yung training ko, paulit-ulit na lang din yan eh. Pati yung paggising ko sa umaga, paulit-ulit na lang. Same time, yung mga ganyan. Hindi naman din siya nakakabore, di ba? Pwede ka magdagdag, pwede ka magbawas, di ba? Mas madaling tumagal ang pagbabago kapag bahagi na ito ng pagkakailanlan. Yun nga kasi, di ba dati, di ba ang key kasi sa programming is paulit-ulit. Di ba nung external is na brainwash ka ng paulit-ulit na mga naririnig mo, na obserbahan mo, tsaka yung mga impluwensyahan sa paligid mo na paulit-ulit, which is inaccept mo as fact. Ngayon naman, sa new version mo, kung gusto mo magbago, pero bago muna yan, ang decision manggagaling sa kalooban mismo muna, na ma-realize mo na may mali. Parang hindi tama yung nangyayari sa buhay mo. Parang kinokontrol ka ng external. So gusto mo magkaroon ng self-empowerment, which is self-control, self-mastery, or kung ano pang tawag mo dyan. So ang gagawin mo, ikaw ang magsisik ng mga knowledge, wisdom na kagaya nito na makakabuti sa'yo at i-apply mo sa buhay mo. I-brainwash mo yung sarili mo, di ba? Kuwari, natuklasan mo, dati kumakain ako ng processed food kasi nakikita ko sa mga kapamilya ko, tsaka yun din pinapakain sa akin. So, naging normal sa'yo. Ngayon, empowered ka na tao, ikaw na namimili ngayon kung anong pagkain gusto mo. Ikaw na rin namimili kung anong mga kikilusan mo. Basically, magiging intentional ka na sa bawat decision mo, paglalaanan ng atensyon, oras, tsaka mga kikilusan mo. Intentional na yan dahil galing na sa'yo.
at paulit-ulit mo siyang gagawin kasi nga papalitan mo yung dating habits. Kasi yung habits ng old version, yan yung stagnant, yan yung parang walang growth, di ba? Tsaka uto-uto. Okay lang sana kung stagnant at walang growth eh. Ang masaklap yung uto-uto. Naiinis ka sa kalooban mo kasi di mo nagagawa yung gusto mo. Sa new version, nagagawa mo na yung gusto mo. So, self-mastery, ang paglikha ng bagong version ng sarili. Ang self-mastery ay hindi simpleng control sa isip. Ito ay kakayahang pamahalaan ng emosyon. O, yun nga di ba? Kaya magkakaroon ka ng standards niyan, tsaka magfo-focus ka sa sarili para sa makakabuti lang. So, makokontrol mo na yung emosyon mo, attention, mga ugali, paniniwala, reaction. Actually, panalo na rin kayo sa paniniwala eh. Yung believe nothing only benefits you. Damn, yung wisdom na yun talaga. Mga haligi ng self-mastery awareness. Yan nga yun eh. Una talaga yung awareness. Pag hindi mo na-realize na uto-uto ka at may mali, at yung mga habits mo is walang growth, walang mangyayari kung hindi mo binago yun, di ba? Kung hindi ka aware, kasi hindi mo siya mababago. Kilalanin kung ano ang mga impluensyang sa iyong isip. Tanungin, kanino galing ang paniniwalang ito? Totoo ba ito? Nakakatulong ba ito sa akin? Critical thinking, huwag agad maniwala sa social media, balita, tradisyon, sarili mong iniisip. Suriin muna ang ebidensya. Totoo yan. Kaya nga mag-focus ka sa sarili. Kahit itong sinishare ko, salain nyo to, di ba? I-ano mo na lang yung mga yung kunin mo yung tingin mo makakabuti sa'yo at i-apply mo, di ba? Kasi nga, subjective reality, naniniwala talaga ako dyan. Kahit itong sinasabi ko na strategy is sa'yo pa rin talaga desisyon. Yun nga kagandahan ng self-control eh. Ikaw magdidesisyon para sa ikakabuti mo. Hindi lahat ng nararamdaman ay kailangan sundin. Matutong huminto, mag-obserba, pumili ng mas maayos na tugon. Kasi yung emosyon, papasok pa rin talaga yan. Kahit minamaster mo na yan. Pero, mamamaster mo yan through repetition din, di ba? Tsaka yung pagpo-pause, tsaka yung pag-obserba doon sa emosyon. Discipline, ang paulit-ulit na tamang kilos kahit walang motibasyon. Pero hindi ka magkakadisiplina kasi kung hindi ka nag-set ng standard sa sarili mo yung mga gagawin mo talaga eh. Kasi pag nag-set ka ng standards, tinasan mo yung tingin mo sa sarili mo at minahal mo sarili mo, pagka nag-set ka ng standards, gagawin mo siya. Kasi pagka hindi mo siya nagawa, maiinis ka sa sarili mo. Alam mo yung binebetray mo sarili mo. Damn, binetray ko yung sarili ko, nakakainis. Hindi ko nagawa tong sinet ko para sa sarili. Yun yung standard para sa sarili. Continuous learning, patuloy na pag-upgrade ng kaalaman at kakayahan. Kasi kala nila, yung continuous learning is para sa external, yung physical. Sino ba gumawa niyan? Ang continuous learning is expansion ng awareness, kamalayan. Para hindi ka makokontrol. Yun lang naman eh. Kesyo yumaman ka or hindi, magkaroon ka ng maraming pera or hindi. Kasi biruin mo, dito papasok yung self-control. Dumami yung pera mo, need mo ng self-control dyan kasi i-maintain mo yun eh. Kung paano yung habit na ginawa mo para ka yumaman, i-maintain mo yun. Kasi pag hindi mo na-maintain, babalik ka sa hirap. Now, pag mahirap ka naman is self-mastery pa rin kailangan yan na hindi ka magpapaka-depress, hindi ka makokontrol ng katayuan mo at makakapag-desisyon ka na umalis dun sa kalagayan na yon. So both side to both side. Walang exclusion dito. Kesyo mayaman ka pa or mahirap, walang makaka-apekto sa'yo. Yun yung kagandahan ng self-mastery. Ang new version ng sarili, ang bagong version ng sarili ay hindi basta bagong personalidad. Ito ay resulta ng sinasadyang pagpili ng paniniwala, ugali, layunin, kapaligiran, pati desisyon din, tsaka kilos, hindi sinama dito. Maaari itong ilarawan bilang lumang version, madaling maimpluwensyahan, yes, uto-uto, reactive,
takot sa pagbabago. Yan, puro limiting beliefs, walang malinaw na direction, scattered attention. Ang daming gusto. Bagong version, may kamalayan sa impluwensya ng lipunan. Yun, aware ka na ganito nangyayari sa lipunan, tsaka sa mga brainwashing. Critical mag-isip, responsable sa sariling desisyon, nakatuon sa pangmatagalang layunin, patuloy na nagde-develop ng sarili. Kaya nga wala naman talagang totoong heal talaga eh. 'Di ba maririnig mo 'yan sa mga spirituality, yung malalaman mo kapag heal ka na, yung mga ganyan. Well, sa totoo, wala naman totaling tao na heal kasi nga kasama yan sa integration, yung unhealed part mo. Kasi kung healed ka na, ano ka, perfect, 'di ba? Hindi mo makikita yung unhealed part mo, 'di ba? Kasi kasama nga yan sa duality. So, wala talagang tao talaga na totally healed. Kasi buhay ka pa nga, 'di ba? Paulit-ulit ka na nakaka-encounter ng tao. Oh. Sa pananaw na ito, ang pinakamakapangyarihang anyo ng brainwashing ay hindi ang ginagawa ng iba sa iyo, kundi ang paniniwalang paulit-ulit mong pinaniniwalaan sa iyong sarili. Bigla mong malalaman na dati, nung utu-utu ka pa, brainwash ka, is nakikisabay ka na lang sa mga tao dahil yun yung status quo. Meaning yun yung norms na kagawian. Na-realize mo na wala pala siyang self-benefit. Kaya umalis ka doon. Iniwan mo na yung version na yun na nagre-rely sa external success, external value, external happiness, external whatever it is, di ba? Ngayon, ikaw na ang magdidikta ng lahat. Value mo, pagmamahal mo sa sarili. Success, nakuha mo yung gusto mo sa terms mo. Relationship, pagmamahal mo sa sarili mo, self-relationship. Kaya nga isa lang formula ko dyan, di ba? Pagmamahal lang sa sarili talaga lahat. Kasi yun yung complete state. Biruin mo, ang controllable ka na yan. Kahit i-shame ka, sabihan ka pa ng good, or yung mga papabor sa'yo, is wala kang pakialam, di ba? Kasi kilala mo na sarili mo. Kaya mahalagang suriin kung alin sa mga ito ang nakakatulong sa paglago at alin ang dapat baguhin. So yun nga yun, di ba? So paano? Yan lang yung topic natin sa external brainwashing versus self-brainwashing, which is babalik pa rin talaga sa pagmamahal sa sarili. Peace.